This is a day in my life as a foreign teacher in China. Yo, what's up? Ako nga pala si Kinder Papi, former tambay to foreign teacher, may pangarap sa buhay, may utang. Maji. Good morning! Panibagong araw na naman. Ayan, kakagising ko lang at sabi nga, every gising is a blessing. Thank you, Lord. Usually, bago ako mag-shower, nagpe-prepare muna ako ng lemon water ko, then isusunod ko na yung coffee. Di nga pala ako kumakain ng umagahan, kaya madalas skip breakfast ako kasi nag-i-intermittent fasting ako. Sa Tagalog, nagtitipid. Joke lang! Habang nagko-coffee ako, sinasabayan ko ng exercise para umaga pa lang productive na at energize yung aking katawan. Dati kasi coffee sabay FB, since nakasanayan ko na ang healthy living, ito na lang yung ginawa kong alternative sa nakasanayan kong routine noon. Naging macho ka pa. Love you, B. Coming to me now. After ko mag-workout, magpe-prepare na ako ng susutin ko niyan. But before that, check ko muna yung weather update para alam ko kung ilang patong ng damit ang isusud ko since nag-snow yesterday at talaga namang sobrang lamig. Outfit check, t-shirt, warmer, dalawang medyas, hoodie, jogging pants, winter jacket, at scarf. Mapapansin nyo ba't may kulang? Di kasi ako nakapaglabay yesterday, side A kahapon, side B naman ngayon. Ito nga pala yan pagsuot na. O siya, balik na, di pa tayo naliligo. At ayan, 3 minutes shower lang tayo today. Partida kasama pa yung Jebs dyan, biro lang. At nagbibihis na ako ng aking mga susuotin. Andyan yung t-shirt, then next yung hoodie, tapos suot ng medyas, dalawa dapat para di pasukin ng lamig ang ating paa. Then huwag kakalimutan ng jogging pants, then relo na binili sa underpass ng Quiapo, at yung winter jacket na 2 buwan ng di nalalabhan. What? Maji. Sa totoo lang, kailangan talaga ng mahaba-habang oras sa pagpe-prepare dahil ang daming sinusuot during winter season dito sa China. Kung titipidin mo naman ang suot mo, araw-araw ka ding sisipunin kasi sobrang lamig talaga dito. Yung lamig niya parang pangkarne sa loob ng freezer. Ganun yung feeling. Pero goods na to for me, maiba naman. Anyways, palabas na ako ng apartment. Bali, pababa na ako ng lift at on the way na ako sa bus stop. 4 to 5 minutes walk lang to from my place. Ito naman yung patunay ng hindi lahat ng taong pinagpala ay maswerte. Pero salute kay Manong at ayan, kaunting lakad na lang at malapit na ako sa bus stop. Dulas na ako't lahat, di ka pa din nagpa-follow at nagla-like sa video ko. Baka naman po, i-like mo na yan, please! For the love of God! Please! Ay siya, kung ayaw mo, walang pilitan, bahala ka, di ka suswertihinan. Then ayan, I'm on the bus na papuntang school. 5 stops lang to at sobrang lapit nito sa apartment ko. Then after I get off the bus, another 5 minutes walk sa aking pinagtatrabahuhang school. Ang ganda ng niebe, no? Ano pa kasi inaantay nyo dyan? Apply na dite. Promise, sobrang chill lang mag-work dito sa China. Every morning, ipapa-red carpet ka pa. At eto na nga ako sa aming school. So before ako mag-gate duty, kuha muna ako ng aking tubig dahil water lang tayo today hanggang lunchtime dahil fasting ako ngayon. Hot water muna, tapos warm water naman kasi malamig nga dito. Let's go! Bale sa gate duty, mag-hello lang ako at ihahatid ko lang yung ibang estudyante sa classroom nila. O di ba ang dali? Ito yung schedule ko for Monday class. 3 lang yung klase ko sa umaga tapos 2 sa hapon. 15 to 30 minutes lang per class, depende sa level. Let's walk around the class. Walk. Don't stop. Everyone, listen. I want a break that's built up for me. C is for cookie. At ayan, tapos na ako magklase sa aking B class for 30 minutes, then 15 minutes naman sa aking baby class at 20 minutes sa aking small class. O di ba ang dali lang, para ka lang naglalaro. Sa totoo lang, madali lang talaga magturo dito sa China basta alam mo lang kung paano i-control ang mga bata para ma-execute mo ng tama yung iyong klase. By the way, lunchtime na. Ito naman ang maganda sa school namin dahil libre ang pagkain, paunahan nga lang sa pila. Mahusay itong mga katrabaho ko mag-box out kaya di mo to basta-basta mauunahan sa pila. Kaya ang ending, ako lagi yung nahuhuli sa ayuda at pag sumingit naman ako, Wait a minute! Who are you? finally, nakakuha na ako ng ayuda. Sobrang nice ng food dito sa school. At medyo addict tayo sa kape. Syempre, hindi mawawala yung coffee time after lunch. Hello! Say good morning! Usually nga pala dito sa China, after mag-lunch ng mga bata at makapaglakad-lakad sa labas ng classroom, pinatutulog sila na kanilang teacher. Yun din naman ang kagandahan sa amin para makapagpahinga. Halos 2 hanggang 3 oras ka pwede matulog. O paano, quick nap lang muna ako para energetic mamaya sa klase. 2,000 years later. After 2 hours nap, muling nagbabalik ang inyong lingkod. So makikipaglaro muna ako sa mga bata na naglalaro sa aming indoor playground, then diretso sabak na sa susunod kong klase.
At ayan, nagpapalaro lang ako ng relay game para chill-chill lang si teacher dito sa Gedli. Tapos mamaya, uuwi na. Pero bago yan, na-cancel nga pala yung huling klase ko dahil meron silang birthday celebration for the month of December. So tara, nood tayo. Get your toast out with a fork. Do your own electrical work. Teach yourself how to fly. Oh, unrefrigerated pie. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. At dito na nga natatapos ang maghapong trabaho ko dito sa school na talaga namang masasabi ko na nag-e-enjoy ako sa bawat araw na kasama ko ang mga estudyante ko. Sana may nakuha kayong idea paano magturo dito sa China at kung gaano nga ba kasaya magturo dito. Sa mga kapwa ko guro na hanggang ngayon ay nangangarap pa din makapagtrabaho dito sa China, wag po kayong susuko sa pag-a-apply. Kung hindi pa rin tayo pinalad ngayong araw, subukan natin sa mga susunod na buwan. Naniniwala ako na kung para sa iyong trabaho, gagawa at gagawa ang Panginoon para makapunta ka dito. So paano po, hanggang dito na lang. Laging tandaan na life is good. Peace, yo! 走走走走，看看你的好朋友。